Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakinggan po natin ang pakiusap ni Duterte, ni Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, no? At saka po tayo magbigay ng opinyon sa kanyang kahilingan, ano po? So, eto po, pakinggan natin, ano? May ipinaabot na mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow. Kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tayo, na huwag kayong pumasok sa akutan, huwag kayong subayan. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Partido Democratic. Yan, ano po? So, ibig sabihin, baliktad na po ngayon. Ang una ko lang po ditong pagpuna ay ganito. Bakit po si Rodrigo Duterte ay nakikialam pa, no? Siya po ay out of the government na. Hindi na po siya opisyales ng ating gobyerno para magparating pa ng kung ano-ano, no? Kung meron man dapat na humiling ay ang kanyang anak. Hanggat nandyan pa po si Sara Duterte at hindi pa nahahatulan or nai-impeach, bakit hindi yung anak niyang magsalita? Bakit siya? Na wala naman siyang karapatan na, no? Nandyan din yung anak niya sa Kongreso, si Paulo Duterte. Bakit hindi yan ang magsipagsalita? Bakit kailangan siya? Talaga bang pinaiiral ng mga Duterte ang pangil nila? At kailangan pang gamitin ang ex-president para makarating ang kanilang kahilingan? Anong kinatatakot nila na gagawin ni Marcos ngayong election 2025? Bakit sinasabi ni Duterte na dapat maging patas? At huwag magpapatakot, no? Huwag papasok sa mga takutan, no? Sino ba ang mahigpit na nananakot? Sino ba ang hindi parehas ang pagpapatupad ng eleksyon? Sino ba ang lumabag sa konstitusyon? Sino ba ang nagbabayad? Sino ba ang nananakot? Sino ba ang nagwawalang hiya sa mga tao kapag hindi sinunod ang kanilang mga gusto? Hindi ba't ang mga Duterte? Dapat pa bang pakinggan ni Pangulong Marcos ito? Si Duterte? Pinagmumukha niyang walang naiintindihan si PBBM. Kapag ganyang nagdidikta siya. Pagdidikta to kasi wala naman siya karapatan mag-request Siyang unang lumabag ng karapatang pantao. So dapat siya ay inaalisan na ng karapatan sa lahat ng pagkakataon. Dahil siya ang kauna-unahang sumira, no? Sa pagpapatupad ng karapatang pantao ng ating human rights, ng ating mga freedom of expression, freedom of speech. Dapat hindi siya binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita na dahil hindi niya pinauso yan sa ating mga mamamayang Pilipino ang mag-request, ang magsalita, ang pumalag noong panahon niya. Anong ginawa niya kay Senadora Leila de Lima? Kinasuhan niya, pinakulong niya para hindi makatakbo. Anong ginawa niya kay Senador Trillanes? Sinira niya ng husto. Marami siyang sinira kay Attorney Leni Robredo, no? Sa 8 Diretso, ano ang ginawa ni Duterte? Hanggang ngayong 2022 election, ano ang kanyang ginawa? Pinakialaman niya dahil ang anak niya ay kandidato. Bakit siya kailangan ngayong magsalita ng kanyang mga request para sa eleksyon? Anong karapatan niya? 'Di ba?
tayo na mismong mga mamamayang Pilipino nag-aalis sa kanya ng karapatan, no? Hindi na siya dapat pinagagamit ng salitang freedom of speech, no? Hindi na siya dapat binibigyan ng pagkakataon na magamit pa ang human rights, ang ating freedom of speech, ang ating freedom of expression. Hindi na dapat pinagagamit sa ganitong klase ng tao kay Duterte. Ito ang naging presidente na ang lahat ng nasa konstitusyon ay sinuway, walang tinupad, walang sinunod, bagkos sinira, no? Ginawang binaboy ang konstitusyon ng ating bansa. Kung kaya't dapat siya ngayon ay inaalisan ng karapatan at hindi siya dapat ginagamitan ng anumang konstitusyon, no? Lalo na pagdating sa human rights dahil siya mismo ang sumira ng kapakanan ng bayan, ang reputasyon ng bayan, no? Dapat dito sa mga Duterteng to talaga binubura sa gobyerno to. Walang idinulot na maganda to. Hindi naman tayo magagalit kung ang ginawa lang naman nila nagpatupad ng mga batas na dapat na pakinggan, sundin at katakutan ng taong bayan. Kaso ibang batas ang ginamit niya, no? Batas sa sarili niyang kamay. Hindi batas sa kung ano paman. Hindi nga matatawag na batas military no? Yung martial law na matatawag, hindi. Masahol pa sa batas militar ang ginawa ni Duterte. Kung kaya't wala siyang karapatan ngayon na mag-request ng kahit ano sa ating presidente ngayon, no? Ha? Anong ginawa niya? Ginulo niya ngayon dahil mai-impeach ang anak niya. Kung ano-ano binabato nila kay Marcos para udyukan ng taong bayan, natuluyan ng guluhin ang gobyerno. Bakit? Panggugulo kasi ito ang ginagawa nila Sipin mo, wala pa naman talagang ebidensya na kung sino ang mga nangungurakot dyan. Wala pa naman talagang napapatunayan. Bakit kailangan isabay sa impeachment ng anak niya ang pagtuligsa? No? Kung hindi ba naman nila ginugulo talaga, dapat sa isang opisyales ng gobyerno, dapat nakafocus lang muna dyan sa isa na nagkaroon na ng mga ebidensya para siya ay tuligsain, i-impeach, tanggalin, o i-people's power. Diba? Dapat i-focus muna dyan. Kung may anomalya pa na ginagawa ang mga nasa gobyerno, dapat isa-isa silang imbestigahan. At kung sino ang mapatunayan, di gawin din. Kung sino yung nauna, di gawin din sa pangalawa. Basta ang importante, tayo'y kumakapit sa katotohanan. Tayo'y kumakapit sa mga matitinding ebidensya. Tayo'y kumakapit sa patunay na siya'y nagkasala. Pero hanggat wala pa, no? Hindi pa dapat. Gaya nito, yung mga akusasyon kay Sara Duterte sa Quezon City Regional Court, no? Dinismiss kasi wala daw sapat na ebidensya. Kitang-kita na Kita na sa video kung paano niya binastos yung kapulisan, no? Nakita lahat nung nag-iinarte yung kanyang abogada, no? Ito ay sa kasalukuyang pag-iimbestiga ng confidential fund. Ngayon dinismiss. So, sabi walang matinding ebidensya. So, bakit si Marcos ngayon? Ipinagtutulakan ng mga tao, ng mga naimpluwensyahan ni Duterte na patalsikin. Nasaan ang katunayan na may ebidensyang karapat-dapat ng patalsikin si Marcos? Hindi ako maka-Marcos. Ako'y lumalagay sa gitna. Wala akong tinitingnan kundi ang mga nagagawang kabutihan ng isang nakaupo. At ang kasamaan ay karapatan kong tuligsain. No? So, ako'y nagpapasalamat sa mga taga-Quadcom dahil nagkaroon ng pagkakataon na maimbestigahan ang lahat ng pagkakamali ng mga matataas na tao dito sa gobyerno, no? At sa ngayon nga, mayroon pa silang TRICOM
at ipatatawag daw ang mga vloggers na tila baga puro fake news ang ginagawa. Pero meron din namang mga ipatatawag na hihingan lang naman ng opinion o ng kung anong makabuluhang sagot regarding sa kung ano ang masasabi sa Quadcom, kung ano masasabi sa pagpapalaganap sa social media, ng mga balita, ng mga influencer, ng mga vlogger. Siguro ganon, pero okay yan. Kasi ang tao ay magkakaroon ng pagkakataon, no? Magkakaroon ang mga simpleng mamamayan ay magkakaroon ng pagkakataon na ilabas ang kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. No, mga kapatid? Kung ako tatanungin, hindi lahat ng nasa gobyerno ay mga may ginagawang katarantaduhan. Ako ay naniniwala rin sa tamang proseso, no? At sa legal na proseso para matukoy kung sino ang nagkakasala ng totoo at hindi, no? Regarding naman sa mga fake news maker, lalo na sa mga vlogger ng DDS, sana lang ang hinihiling natin sa ating mga TRICOM na tinatawag ngayon, at ito po ay para sa mga vloggers daw Ang masasabi ko po, sana hindi ito pagmulan ng matinding kaguluhan sa pamamagitan ng DDS at ng mga vloggers na nagsasabi ng katotohanan. Alam naman natin yung mga DDS mulat sa pool, sila'y nilikha para maghasik ng kasinungalingan. At ito ang ating nilalabanan. At kami nga po na mga simpleng mamamayan na nagsasalita rin as vloggers, as influencer, ay kami po ay nagre-request din na sana sa part namin magkaroon naman kami ng magkaroon naman ng hustisya itong mga balahura, no? Yung mga nambabalahura kapag sila'y natatamaan at yung mga sobrang panatiko sa kanilang idolo na halos patayin na kami sa kung ano-anong kabalahura ang salita, gaya ng kung ano-anong masama na mga hanggang libingan, hanggang sa kabastos-bastusan, kanilang nasasabi kapag sila'y gigil na lalo na pag tinatamaan na sila. Yung mga pagbabanta, yung mga ibinabatong kasinungalingan sa amin na kami raw yung mga bayaran, no? Natatawa na lang ako. Kaya ang ginagawa ko, binabaliktad ko na lang, At gaya nga nung naging rally, na kesyo marami daw binayaran at hindi naman daw talaga binigay ang bayad, ay hindi na problema yan ng taong nagpaloko at manloloko, kasi uso na yan ngayon, no? At kung sino man yang mga nagpapabayad na yan, ay malamang na yan ay mga DDS, kasi yung mga DDS hindi naman yan tapat talaga sa pagiging DDS nila pera lang yung habol nila, kasi nagsimula ang kasinungalingan sa pagbabayad ng mga idolo sa mga inutusang maghasik ng fake news. Pinauso ng mga Duterte ang pagbabayad, lalo na sa mga trolls, Ang daming trolls. Isipin nyo, ang isang trolls, 10 cellphone o hanggang 5 cellphone ang ginagamit sa isang komento. Sunod-sunod yun, ririndihin kanila. Walang ipinagkaiba sa mga nagbabanta sa amin na kami ididemanda, kami ay papatayin, kami Sila yung mga binabayaran at mga na-brainwash na gumawa ng mga ganitong klase ng panghaharas, ng pagbabanta, mga threat, mga harassment, mga kasinungalingan, Yan po ay ang nagpausong unang-una ay ang mga Duterte, sapagkat natakot sila na hindi sila magwagi sa eleksyon. Kung kaya't eto ngayon, dahil nabawasan na ang mga trolls, nabawasan na ang mga fake news maker at mayroon ng TRICOM,
na maghaharap-harap sa mga fake news maker, no? At sa mga hindi fake news maker is nabawas-bawasan na po dahil hindi na po Duterte ang nakaupo. Ngayon, itong Duterte ay umaapila kay Marcos na sana raw maging patas ngayong eleksyon. Sino ba ang hindi naging patas ng mga nakaraang eleksyon? Di ba mga Duterte ito? Ginamitan ng pananakot, ginamitan ng pagbabayad, ginamitan ng mga pagpatay kapag hindi sinusunod ang kanilang kagustuhan. Mula sa ibaba hanggang pataas na gobyerno, no? Mula sa barangay hanggang sa local government, hanggang sa nasyonal, ginamitan ni Duterte ng pananakot, no? Pagbabanta at tuluyan ang pagpatay kapag may kumukontra sa kanila. Pagpapakulong ng walang sala. Ngayon, bakit ka humihiling, Duterte? Natatakot ka ba na mangyari sa'yo ang mga ginawa mo? Hindi naman namin nakikitahan si Bongbong Marcos ng ganyang pag-uugali sa'yo. Huwag mong ibato sa nakaupo ngayon ang trabaho mo, no? Kaya ikaw, Mr. Duterte, huwag ka na makialam. Wala ka ng posisyon sa gobyerno. Kung meron man dapat humiling o umapila ay yung mga anak mo na nasa gobyerno ngayon, no? Andaan mo, ang lahat ng ginawa mo, malamang tatama sa'yo at pagsisisihan mo. Marirealize mo ang lahat ng ginawa mo at huwag mong sabihin na gagawin din sa'yo dahil hindi mo katulad ngayon ang nakaupo. Okay? Salamat mga kapatid. Yan lang po.